una sa lahat. There's been no change in leadership. Buo yung 13, sa 13 walang unsihan. Basta alam ko, Basta buo pa rin ang majority. solid 13. Solid pa rin kaming 11 sa minority. Best na pagbubuo ng bagong majority, if ever, ay on the basis common values, common interests. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabarang balita. Bangayan sa Chacha, Senator Amy ginit na may mga nagsusulong ng charter change sa Senado para ang pagbo ni VP Sara sa pagpangulo. Tinawag propaganda ng ilang taga-minorya. Armed and Dangerous, Senator De La Rosa Armado at mapanganib ayon sa NBI. Lisensya ng baril, pinakakansela. Undeclared martial law. Palasyo pumalag sa pahayag ni Davao City Mayor na malabatas militar ang sitwasyon ng bansa. Amy Marcos, may ilang senador na nagsusulong nito para harangin ang pagtakbong Pangulo ni VP Sara. Pumalag naman ang minorya sa anilay propaganda ng senadora. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate correspondent Mean Los Baños. Mean, naglabas daw ng tila ba katibayan itong Senator Amy para patunayan ng kanyang naunang pahayag. Ano ang pinangahawakan ni Senator Amy Marcos? Yes, Jiggy, mainit-init pa itong nangyari sa plenaryo nang tumayo nga ngayong hapon lang si Senator Amy Marcos para sa isang privilege speech at naglabas siya ng isang video presentation na naglalaman ng mga impormasyon na nakuha niya at sinasabi di umano ng mga impormasyon na may ilang mga senador na nagluluto daw ng charter change kasama ang ilang kongresista. Particle senators at nariyan din daw yung suhestyon na itaas yung edad to 50 years old nung mga pwedeng tumakbong Pangulo. At ang paniwala dyan ni Senator Amy Marcos, yan ay para mapigilan si VP Sara Duterte na maging qualified sa pagtakbo bilang Pangulo sa taong 2028. Naniniwala raw si Senator Amy Marcos na kaya may ilang mga senador, partikular ang minorya, na gustong magpalit ng liderato ay para isulong yung charter change na yan, Jiggy. Narito ang bahagi ng pahayag o bahagi ng privilege speech ni Senator Amy Marcos. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At may anong naging reaksyon ng minority sa mga pahayag ni Senator Amy? Ni Marcos, agad tumayo, Jiggy, si Senator Mig Zubiri at hiniling niya to strike off the record ng Senado o tanggalin sa opisyal na record ng Senado yung video na pinalabas ni Senator Amy Marcos at ang giit niya, propaganda lamang yan. Bakit naman daw sila sa loob ng plenaryo nagsisiraan pa? At ang giit ni Senator Mig Zubiri, siya mismo at lahat sila ayaw nila ng charter change. So bakit daw sinasabi ngayon ni Senator Amy na may mga nagluluto ng charter change na mga taga-Senado? Sinigundahan naman ni Senator Tito Soto na nabanggit doon sa video yung hiling ni Senator Mig Zubiri na strike off the record yung video na yan. Pag-amin ni Senator Soto, na-offend siya sa sinabi ni Senator Amy at aminado rin siya na nagkakausap sila ni Speaker Bogie D pero hindi tungkol sa charter change kundi tungkol sa golf dahil golf mates daw sila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Mig Zubiri at Senator Tito Soto. May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video. I really take offense. I take exception to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Zubiri that the editorial video should be stricken off the record. At mayan sa mga impormasyon na nakukuha mo ay meron na bang balak tumawid dun sa mula majority papuntang minorya? Wala, Jiggy.
Bigo pa rin ang minorya hanggang ngayong araw na ito na mapalitan yung liderato at bagamat wala pa rin kudeta o pagpapalit ng liderato, kaliwat kanan yung pagpapaugong ng mga taga-minorya kung sino ang minamanok nila para maging susunod na Senate President. Ang sinasabi pa nga ng Senator Kiko Pangilinan, SB 11 daw ang tawag sa kanila o Solid Block 11. At ang sinasabi nila, yung 11 na yan na minorya, lahat itinutulak at suportado si Senator Win Gatchalian na maging susunod na Senate President. Gayunman, 11 is 11 Jiggy at ang pagpapalit ng liderato ay numbers game. Hindi pa rin sila nakakabuo ng 13 kaya hanggang ngayon, bigo pa rin silang makapagpalit ng liderato. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. May ilang may intentions pero sa ngayon, ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. Ma'am, may nag-express po ng intention from the majority na sumali po sa inyo? May mga pag-uusap, yung tinatanyong mga ugong na mga pag-uusap. So, kung may pag-uusap pero ang 100% fact ay sa minority, 11 pa rin kami. Jiggy, kung solid 11 ang minority, gayon din naman ang claim ngayon ng majority at tila binasag nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pangarap ng minorya na mapalitan ang liderato dahil ang sinasabi ni Senate President Alan Cayetano, solid ang 13 at nasa kanila pa rin ang mayorya hanggang sa ngayon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Buo yung 13, sa 13 walang onsihan. You still have the majority, ma'am? Okay, yeah. Oo. How many? 11, 12, ma'am? Oo, okay. We're good. Solid 13. Jiggy, yan muna ang latest mula sa mga kaganapan dito sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Maugong din sa Kamara ang plano manong charter change o chacha kung totoo man duda raw ang ilang kongresista sa motibo dito ng administrasyon. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, sa mga nakausap mong kongresista ay kumusta? Meron ba nagkumpirma o tumanggi sa pag-uusap tungkol sa chacha? Jiggy, sabi ng ilang mga kongresista na nakausap natin, may narinig na silang plano na amyendahan ang saligang batas. Pero wala raw silang kumpirmasyon kung nagkaroon na nga ng mga pag-uusap tungkol dito sina Senator Tito Soto at House Speaker Bogie D. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, ang narinig daw niya mula mga kapwa kongresista. May planong amyendahan ang saligang batas para mapalawig umano ang termino ng mga mambabatas. Wala raw silang narinig tungkol sa pagpapahaba ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. Pero sinasabi ng mga ilang nakausap kong kasama ko sa Kongreso na member of the majority, ito naman daw sa mga legislator lang. Pero pagdating sa presidente, sa local governments, tuloy naman daw yung election for 2028. Jiggy, kung totoo man daw ang sinusulong na tsatsano, duda ni Erice, layo nitong pagtakpan ang mga itinatago umanong anomalya ng Administrasyong Marcos, gaya ng flood control scandal at iba pang issue ng korupsyon. Narito pa ang kanyang pahayag. Meron silang kino-cover up na malaking anomalies. So, kung magkakaroon ng bagong presidente, whether it's VP Sara, whether it's VP Lenny, whether it's na hindi kontrolado ng administrasyon na ito, ay malaki ang posibilidad na mapanagot sila. At Amy, may payag na ba si Speaker D tungkol sa umano'y pakikipagpulong niya kay Senator Soto tungkol sa chacha?
Jiggy, sa ngayon ay sinusubukan pa nating kunan ng pahayag si House Speaker Bogie D. ukol dito pero wala pa siyang sagot. Samantala, para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi na dapat nagpapaniwala pa kay Senator Amy Marcos. Pero kung totoo man daw, kahibangan daw ito ng administrasyon. Narito pa ang kanyang pahayag. Naniwala na naman kayo kay Amy. Kung totoo man yan at kung itutulak man yan ng administrasyon, kahibangan yun, at lalong babagsak ang popularidad ng administrasyon ito. At dapat lang. No? Dahil sinusuka talaga ng taong bayan yung mga politikong nagtutulak ng term extension at no election. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Amy Atienza live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, lisensya ng mga baril ni Senator De La Rosa pinakakansela ng NBI. At misis si Senator Bato na nawagang huwag isuko sa ICC ang kanyang mister. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Posibleng armado at mapanganib umano si Senator De La Rosa ayon sa NBI. Kaya pinakakansela nito ang lisensya ng mga baril ng dating PNP chief. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si mobile journalist Alexis Ebe. Alexis, una sa lahat, anong update sa pagtugis sa mga otoridad kay Senator De La Rosa? Jiggy, patuloy nga ang manhunt operation ng PNP at NBI dito sa puganteng si Senador Bato de la Rosa. Hinihiling ng NBI sa PNP na kanselahin itong mga lisensyadong armas ng senador. Ayon pa kay Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director, meron nga daw itong 118 na lisensyadong armas. Naka-address daw lahat ng ito sa bahay niya sa Davao City. Dagdag pa niya, halo-halo nga raw itong mga armas niya. Meron siyang rifle, high-powered gun at shotgun. Kung babalikan natin, Jiggy, mismong si Senator De La Rosa ang nagsabi na hindi siya agad-agad basta susuko. Nakipaghabulan ang senador sa loob ng Senado sa ilang tauhan ng NBI nitong May 11. Noong May 14 naman ng madaling araw, nakita na pumuslit itong si Senador Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla. Ito yung ilang oras matapos nga ang putukan na naganap sa Senado. Dahil nga may mga armas itong si Senador Bato de la Rosa, pinag-iingat nga ni NBI Director Melvin Matibag ang kanyang ilang tauhan. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. It's one of the major concern kasi nga galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. We already ordered yung lahat ng district and regional offices to do their own monitoring po sa kanilang respective areas. At Alexis, may pahayag na bang kampo ni De La Rosa tungkol sa sinabi ng NBI? Jiggy, itinanggi ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Esarelito Torion na mapanganig at armado itong si Senador Bato de la Rosa na kanyang kliyente. Aniya, wala itong basihan at para bang hindi ito nakakatulong sa investigasyon o sa kinakaharap niya ngayong issue para maresolba nga ito. Hinimok ni Attorney Torion na ang NBI at iba pang government agency na itong ICC arrest warrant sa Korte Suprema iipasa. Alinsunod nga ito sa konstitusyon. Jiggy? At Alexis, naunang sinabi ng NBI na may impormasyon na sila sa posibleng kinaroroonan na De La Rosa. May update ba tungkol dito kung siya'y nasa bansa pa rin?
Jiggy, hindi nga nila isinapubliko ng NBI itong mga leads o mga lokasyon ni Senador Bato de la Rosa. Pero nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na walang records itong si Senador Bato de la Rosa na umalis nga siya ng bansa. Ito rin yung sinabi ng kanyang kaibigan at ang kanyang abogado na wala nga raw balak umalis ng bansa si Senador Bato de la Rosa. Balikan natin ang pahayag ni Senador Robin Padilla. Wala sa plano niya yun. Bakit? Gagawin ni Bato. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Bakit nagtatago siya? Sa kidnapper. Samantala, Jiggy, may pabirong pahayag o statement itong kaalyado ni Senador Bato de la Rosa, si Mayor Baste ng Davao City sa kanyang kinakaharap ngayon na ICC arrest warrant. Narito ang kanyang pahayag. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon, di tayo magkatilaban. It's a bad joke. It's a bad joke. Jiggy, sa ngayon wala pang nare-receive o natatanggap ang PNP sa formal request nitong NBI na kanselahin nga itong mga armas ni Senador Bato de la Rosa. Pero once na na-receive na daw nila ito, gagawin naman daw nila ang kanilang trabaho. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Alexis Ebue live mula sa Quezon City. Nanawagan ng Mrs. si Senator de la Rosa sa Judikatura na wag isuko sa ICC ang kanyang mister. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano-ano mga pinunto ng ni Mrs. de la Rosa? Jiggy, para sa misis ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Nancy, hindi dapat isuko sa ICC ang kanyang mister. Anya, ang isang Pilipinong akusado ay dapat litisin sa sarili niyang bansa. Kung isusuko raw ang kanyang mister sa ICC, pag-amin ito na walang kakayahan ang mga korte sa bansa na hawakan ang kaso. Kung may matututunan daw sa kaso ni dating Pangulong Duterte, yun ay wag nang magsuko ng isa pang Pilipino sa dihig. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Department of Justice at Korte Suprema tungkol dito. Jiggy. At Camille, inilabas na ba ng Korte Suprema ang kabuang desisyon nitong nagbabasura sa hiling na TRO ni Senator de la Rosa? Jiggy, sa mga oras na ito, hinihintay pa rin natin yung kopya ng buong resolusyon. Doon nga nakadetalye yung naging basihan ng mga mahistrato para ibasura yung hiling na temporary restraining order ni Senator Bato. 9 na mahistrado ang bumoto para ibasura ang TRO at 5 naman yung pumabor. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema na ang laman ng ilalabas na resolusyon ay kaugnay lamang sa TRO petition ni Senator Bato. Wala pa rito yung tungkol sa main petition na inihain ni De La Rosa at dating Pangulong Duterte noong March 2025. Sa main petition na yon, kine-question nila yung jurisdiction ng ICC pati na rin yung legalidad ng pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC. Jiggy? At Camille, nagbabala ang DOJ nung isang linggo na pwedeng managot ang mga tumulong kay Senator De La Rosa para makatakas. May update na ba rito? Jiggy, patuloy na iniimbisigahan ng DOJ kung may mga tumulong nga ba talaga kay De La Rosa para siya ay makatakas. Si Senator Robin Padilla, yung itinuturing na person of interest. Nakita sa CCTV na pagmamayari niyang sasakyan ang ginamit ni Senator Bato palabas ng Senado. At inamin din naman ito ni Senator Padilla, pero gate ni Senator Padilla, nakisakay lang ang senador sa kanya. Ibinabaraw niya ito sa Makati pero hindi raw niya alam kung saan ito nagpunta. Para naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Conti, posibleng managot din sa ICC si Senator Padilla kung mapatunayang tinulungan niya si Senator Bato para nga maiwasan itong ICC warrant. Pero hindi naman daw ibig sabihin na sasampahan din ng kaso si Padilla sa ICC. Pakinggan natin itong pahayag ni Attorney Conti. It could be taken with serious consideration because in case he knows where Senator Bato de la Rosa is, well, the Philippine government should take him to account under the obstruction provisions of domestic law. Yun munang latest, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Palasyo bumuelta sa banat ni Mayor Baste Duterte na may undeclared martial law sa bansa.
At mga namatay sa gumuhong tinatayong hotel sa Pampanga na dagdagan pa. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Pumalag ang Malacanang sa banat ni Davao City Mayor Baste Duterte na tila nasa ilalim ng martial law ang bansa. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, anong basehan ng pahayag ni Mayor Baste? Jiggy, mabigat nga ang naging paratang ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa Rage Coalition rally nitong Sabado. Binatikos ni Mayor Baste ang anyay pagdami ng mga kinakasuhan o manong kaaway ng Administrasyong Marcos. Kaya naman tingin ng Mayor, hindi ito nalalayo sa batas militar. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Baste. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Agad naman niyang tinabla ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa katunayan, tila mas ramdam pa nga raw yung mala-martial law na pamamalakad noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Jose Castro. Kayo po mga karamdam, kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At Julian, ang pahayag tugon ng Malacanang sa banat ni Congressman Pulong Duterte na umano'y zero budget ang Davao. Jiggy, mariing itinanggi ni Jose Castro na wala umanong budget ang Davao sa ilalim ng pamamalakad ni Pangulong Marcos. Sa katunayan nga raw, mahigit 7.8 billion pesos yung naging budget ng Davao City from 2023 hanggang 2026. Kung totoo raw na zero budget, saan daw nanggaling yung sinasabi ni Pulong na mayroong bilyon-bilyong pisong pondo ang lungsod para sa flood control projects? Pakinggan ulit natin ang pahayag ni Jose Castro. Umamin naman po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. At Julie, si Pangulong Bongbong Marcos ay may biyahe sa Japan. Ano ang layunin nito? Yes, Jiggy, biyaheng Japan nga sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos para sa isang state visit mula yan bukas hanggang sa Biyernes. Pagpapaunlak yan sa imbitasyon ng Japanese Prime Minister or Japanese government. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magpupulong sina Pangulong Marcos at si Japanese Prime Minister Sanai Takaichi. Kabilang sa mga tatalakayin nila yung kooperasyon sa seguridad, maritime and defense at saka yung energy resiliency. Dalagda rin ng dalawang bansa sa mga bagong kasunduan patungkol naman yan sa defense, trade and investment at human resources. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Julie Baiza live mula sa Malacanang. Sa ibang balita, umakyat na sa 4 ang patay sa paggunang isang ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. 17 naman ang nawawala. Live mula mismo sa Angeles City, Pampanga, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang search and retrieval dito sa mga biktima?
Jiggy, wala pa rin tigil ang search and rescue operations pa rin sa ngayon ang ginagawa ng mga otoridad dito nga sa gumuhong under construction na itinatayong hotel dito sa Angeles City sa Pampanga. Sa huling tala, 4 na ang kumpirmadong patay habang 17 pa ang pinaghahanap. 26 naman ang unang nasagip. Tuloy-tuloy yung ginagawang thermal scanning na ginagawa naman ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at iba pa mga rescuers sa paligid ng gumuhong gusali. Lalo't may indikasyon pa rin ng mga heartbeat at paghinga sa mga nagpatong-patong na mga debris. Kahapon, 2 construction worker ang nakausap pa nga ng mga otoridad. Yun nga lang, bumigay rin ang kanilang mga katawan kinalaunan at nasawi. Pagkaalis naman mula sa guho. Jiggy. At yun nga, Mon, no, kumusta yung paghanap dahil may mga equipment na dala-dala sila bukod pa yata sa mga K9 units. Meron bang indikasyon na talagang kailangan lang dandahan o maingat na maitabi yung mga bakal, yung mga debris na nakaharang sa kanila? Tama ka dyan, Jiggy. No? Actually, since yesterday, naka-standby na yung mga heavy equipment na pwedeng gamitin para at least makatulong na alisin itong mga debris na nagkalat at nagkapatong-patong mula nga ng gumuho itong itinatayong hotel building. Pero hindi pa nila yan magamit dahil nga umaasa sila na makaka-recover pa ng mga buhay at mga katawan mula rito sa nag-collapse na building. Kaya mano-mano ang ginagawa nilang pag-aalis sa mga bato at the same time yung paghahanap through thermal scanning at yung binabanggit mo nga ng mga K9 units para nga maikot at ma-check itong nag-collapse na building kung sakasakaling meron pang sign of life sa ilalim nito. Jiggy. At yung mga kaanak na mga nawawala ay kumusta at ano ang kanilang mga hinaing sa ngayon? Alam mo, Jiggy, hindi maiwasang sumama ang loob at talagang magalit kahit papano ng mga kaanak ng mga hinahanap pang mga construction worker at iba pang mga individual dahil daw sa tila mabagal umanong aksyon dito nga sa naturang insidente. Nauna nang ipinaliwanag naman ng lokal na pamahalaan na kailangan kasi nilang maging maingat. Nagtutulong-tulong po sila, hindi yung iba, karamihan naglalakad lang, nakahiga, nakatambay kung saan nagsiselfon. Siguro po mapapabilis yung kilos na makapag-rescue sila ng buhay doon. Hindi naman tayo pwedeng pumasok basta-basta, hindi naman tayo pwedeng magtanggal ng mga debris kasi siyempre yung structural integrity natin, alam natin na compensate na po. At anytime pwedeng mag-collapse po ang humahawak po sa kanila. Alam po natin mga scaffoldings lang ang humahawak sa mga debris pong ito. At Mon, may mga indikasyon ba ng mga paglabag sa building code itong tinatayong gusali? Sa plain view, nakita ng aming mga labor inspectors na yung work na ginagawa doon at yung working condition medyo hindi safe for the workers. Yun nga, na-discover namin na maraming gaps or deficiencies sa pag-comply niya sa provisions of the Occupation Safety and Health Standards. That time na talagang there is poor working condition. Yan pong ulat ni Mon Gualvez live mula sa Angeles, Pampanga. Susunod, si Senator Marcoleta handang harapin ang kasong plunder at indirect bribery na posibleng isampa laban sa kanya. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Handa si Senator Rodante Marcoleta na harapin ang mga kasong plunder at indirect bribery na posibleng isampa laban sa kanya kaugnayan ng 75 million pesos sa campaign donations na natanggap daw ng senador noong 2025 elections. Ayon kay Marcoleta, hindi siya takot na makulong. Mas takot daw siya na magamit ang batas bilang sandata laban sa mga kumakalaban sa gobyerno. Ang ombudsman ang nagrekomendang kasuhan ang senador.
If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Let the complaint be examined. Let the evidence be tested. Let the law speak. I will answer in the proper forum with documents, with facts, and with the calm confidence of one who knows that accusation is not proof. Pahabol mga kapatid, gamit ang Pokemon cards, pinaliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga nangyayari sa Senado. Chaos rising. So actually, ito pinag-uusapan kahit sa Senate. No? So chaos is not only brought by bad people who want to destroy something good. It's also brought by bad people who want to prevent good people from changing. Naglabas na naman ng memes matapos ang gimmick na yan ni Cayetano. Sabi ng isang netizen, mala trainer ni Pikachu ang peg ng senador. Hirit naman ang Akbayan Youth. Cayetano used confusion sa paliwanag niya. Wala naman daw kasing connect kung itong mga sinabi ni Cayetano sa Pokemon cards. At dahil Pokemon na lang din ang usapan, sabi ng isang netizen, baka pwede nang gumamit ng Pokeball para mahuli si Senator De La Rosa. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.